kuha ng ganong kamahal na kamatis. Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JTB, ang inyong abang lingkod. Uy, alam nyo ba, merong matinding pagbabanta itong si Senator-elect Mar Culeta. Grabe, lintik lang ang walang ganti. Eto. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo. Ayan na. Lintik lang ang walang ganti. Lintik lang ang walang ganti. Akala ko si EP ba to? Hindi pala, si Marcoleta pala. Yan, may pagbabanta siya Bakit kayo? Ginawa. Ang gusto nila number 36 ako. Sabi ng mga tao, hindi. Kailangan maging number 6. Oops. Malay mo, number 36 ka talaga. Kaya lang, kupa lang yung ating COMELEC chairman. Si George Garcia, walang pakialam sa 17 million votes. Tingnan nyo, tuloy. Uy. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo, lintik lang ang walang ganti. Papatay kayo ng tao, ganun. Papatay na yata sila ng tao Ginawa. Ang gusto nila number 36 ako. Sabi ng mga tao, hindi. Kailangan maging number 6. So yun po yung nangyari. Yun po ang nangyari. Okay. Umanda sila. Ito pong impeachment na kinakasan nila, bahala sila. Bahala sila. Pero kung ako ang masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. O baka naman ninenervyos kayo na kayo ang mapapahiya. Di ba? Kasi kung ang gobyerno, ang administrasyon na ayaw ninyo, na kinakalaban nyo, ang mapapahiya, hindi ba't dapat matuwa kayo? Hindi ba dapat mas magporsigido kayong ituloy ang impeachment? Di ba? At nakakasiguro kayo ng panalo, ituloy ang impeachment sa taong bayan. Alam na ng taong bayan, hindi makukonvict si Sara dahil dadaanin nyo sa bilang. Di ba? At dadaanin nyo sa pledge ng boto. Ng endorsement. Bilang click, kumbaga bilang bait dun sa mga senatong na re-electionist. Halos lahat po ng senador natin endorsed ng relihiyon niya kung titignan nyo since 2022. At yun din po, mga tao na yun na magiging re-electionist this coming 2028. Kaya lang, importante lang sa taong bayan ay ang malaman ang totoong kwento, 'di ba? Mailantad ang mga ebidensya ng magkaalaman, and then sa 2028 huhusgahan kung dapat bang pagkatiwalaan pa si Sara. 'Di ba? Siya naman yung subject ng impeachment Kung gusto niyo mapahiya, ituloy niyo. Hindi lakas mang reverse psychology ni Marcoleta. Hindi naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta. Hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo. Kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ito yung sinasabi ko hindi pwedeng i-isolate ni PBBM ang sarili niya sa impeachment. Walang maniniwala na hindi siya kabilang dito, hindi siya ang nasa likod nito. Walang bagay na nangyayari sa House of Representatives na hindi alam ng Pangulo, lalo na pinsan niya si Martin. Ano to? Si Martin Romualdez lang ang nag-initiate nito? Para saan? Gantihan, sirain ang mga Duterte, lalo na si Sara. Ganun lang lumilitaw Di ba? Kaya sabi ko, dapat ang gawin ng Pangulo, total wala naman nagtanong sa kanya tungkol sa impeachment Hindi niya nga dapat, hindi na siya nagsalita dapat nung interview niya with Kato Nying mini-misquote na tuloy siya, ginagamit pa siya ng iba. So dapat magsalita ang Pangulo sa ngalan ng interes ng taong bayan at ng accountability, since public office is a public trust.
para maalis na yung lambong ng agam-agam sa ating pangalawang Pangulo, i-encourage po ni PBBM. At dapat yung mga supporters, yung mga loyalista, ganun rin po. Hingin natin sa Pangulo, magsalita po kayo minsan pa, mahal na Pangulo. I-encourage nyo ang pagpapatuloy ng impeachment. Bakit po? The Senate is gearing towards cancellation of impeachment case. Kaya nga sinasabi na, dead on arrival na yan. It is a fucking mind conditioning. Impluwensya po ng Pangulo ang makapag-push through ng impeachment. Pag nagsalita ang Pangulo na ini-encourage na yan, that he is not after of the conviction dahil hinahayaan niya ang taong bayan ng magsalita sa 2028 kay Sara. Pero dahil bahagi ng administrasyon niya si Sara, dapat, di ba, nandiyan ang impeachment. Yung nagsasabi na dapat imbestigahan yung kanyang confidential funds, intel funds ng Pangulo, then gawin nyo. Di ba? Ang pagkaiba kasi, yung kay Sara, ang COA ang nagsimula doon. Pinuna yung kanilang mga anomalya sa pagsasubmit ng liquidation report. Yung mga pruweba ng pinagkagastusan. Kasi subject yan, kailangan yan ng audit. May guidelines Dapat pag may guidelines, di ba, parang batas trapiko, hindi ka pwedeng bastang tawid ng tawid dahil gusto mo. Hindi rin po pwedeng basta pag-iwang-gewang ka, nakita mong may bakante, you make your way. Di ba? Hindi pwedeng gano'n. Susunod ka sa rules, susunod ka sa guidelines, at yun ang hindi nila ginawa. Kaya yung aking panawagan, magsalita ang ating Pangulo. I-encourage niyang ipagpatuloy ito. Total, sinasabi ni Soto, kami ang magdidesisyon, ang Senado, kung i-carry over ba yan, itatawid sa 28th Congress o hindi. Diba? Total, nasimulan na yan magkapahiyaan na lang. Wala bang ebidensya talaga o meron bang ebidensya? Diba? Hayaang ilatag yan. Mahirap sa sobrang nervyos ng mga to Grabe ang pambabraso. Diba? May pabanta-banta pang lintik lang ang walang ganti. Huwag niyong harangin. Let go ninyo. Ayaw niyong tumigil. Purbahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang mga... They will not be able to remove the Vice President. Pinutol niya, Pareho din naman. Ibig sabihin doon, pareho din naman ang kalalabasan. Ang boto namin, no. I don't fucking care. Kasi, pagpapakita na itong hindi naman talaga kayo titingin sa ebidensya Di ba? Wala rin naman itong napatunayan ng pag-aabogado niya Wala namang landmark case itong si Marcoleta. Di ba? Ang ano lang niya, nakilala siya doon sa pagpapabagsak sa ABS-CBN. Doon lang. Pero other than that, wala na. Di ba? Wala nga siyang nagawa doon sa energy. Magtatapos na yung Kongreso, mahal pa rin ang kuryente natin. Silang dalawa. Baka manukin nyo si Rap-Rap. Dalawa sila ni Rap-Rap. Sino po si Rap-Rap? Baka manukin nyo pa si Rap-Rap. Dalawa ho sila, may hawak ng energy. Si Rap-Rap sa Senate, eto naman, may hawak sa Kongreso ng committee na yan. Pareho silang dalawang walang nagawa. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Magaling lang si Marcoleta sa rhetoric. Yun lang. Grabing banta, no? Lintik lang ang walang ganti. Tragis, kala mo nakainom lang Manda ka pag nagsalita ang Pangulo. Pag nagsalita si BBM, nako, baka biglang magulat kayo 'di ba? Yung mga senador, ganahan biglang, nako, tuloy ang impeachment. Dapat ganoon. Ay nako. Okay, so iwan muna natin tong